Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Mitsukoshi, dito sa Cabanatuan City. Tabing highway lang to, ano. Halos katapat ng KFC, tapos tapat ng Wheeltech. So ngayon, nasa harapan natin itong bagong underbone nila, no. So mukha siyang Honda Wave. So ito nga mga tol, yung Peak 110. So meron silang dalawang kulay dito, no. Isang matte green, tapos isang matte red. So parang candy red yung finish niya. So, bali ang presyo nito dito ay 39,900 lang, ano, cash price niya. Tapos wala siyang down payment, straight monthly kung installment yung kukunin. Then yung terms niya, available siya o payable hanggang 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 30 months and 36 months. So marami kayong pagpipilian kung ilang months nyo siya kukuhanin, ano. Tapos ang mga freebies niya, Makoto helmet, basic tools, and may warranty, tapos 3 years LTO registration, tapos TPL insurance. So ito lang yan sa Peak 110, isa sa bagong underbone ng Euro ngayon, ano, Euro Peak 110. So bagay na bagay ito mga tol sa mga naghahanap ng pang service, ano. So pwede sa inyo ito, sigurado matipid lang din to kumonsumo ng gas dahil maliit lang naman yung makina niya. So gumagamit ito ng 107cc air-cooled 2-valve single overhead cam 4-stroke single cylinder carb type engine na kaya mag-produce ng 6.7 horsepower at 8,000 rpm, at ang kanyang max torque ay 6.9 Nm at 6,000 rpm, and pagdating sa fuel consumption, kaya nitong umabot ng 53 km per liter. Okay mga tol, simula dito sa head cowling niya sa headlamp. Bali naka projector light siya, no? Tanggalin natin plastic, silipin lang natin. Ayun na, naka projector light na tayo dyan. Tapos meron siyang daytime running lights dyan, no? Kung makikita nyo, no? So hindi pa siya activated, pero maangas yan sigurado pa binuksan, ano? Tapos yung turn signals niya dito nakapwesto, yan. Then yung kulay nga niya, matte yung finish niya, no? So ito yung matte red, candy red yung dating niya. Tapos pagdating dito, meron tayong decals dito, no, na may mga lines. Tapos yung logo ng Euro. Then meron siyang line dito na aqua green. Tapos sa gilid, yan lang makikita natin dyan, ano, may mga lines lang siya dyan na nagpe-fade dito sa bandang baba. Tapos sa side, dito sa kabila, hindi natin makikita doon, eh. And meron siyang decals dito na yung branding niya Euro. Tapos meron lang siyang mga lines dyan. Tapos sa front fender mga tol, meron din siyang lines dito na aqua green. Tapos may mga line din dito, no? So ganun din naman dito sa kulay pula, no? Same lang sila ng decals, color lang yung pinagkaiba nila. Sa front suspension, naka telescopic fork tayo dito. Tapos glossy yung finish ng pinaka outer tube natin. Then naka spoke type tayo dito, drum brake yung preno sa harap. And ang gulong nito may sukat na 2.25 by 17. Dito naman mga tol sa side, ayan, meron siyang decals dito na Peak 110, ano, yung pinaka brand niya. Tapos meron siyang mga drawing dyan na parang bundok. Tapos may mga lines dun sa background niya. And sa middle part naman niya, black lang yung plastic natin dito. Sa ilaw naman, LED na rin yung brake light natin. Ganon din sa turn signals, naka-integrated na yung design niya. Tapos meron siyang ilaw dito sa plaka. And syempre yung lagay ng plate natin. Sa suspension naman, naka dual shock absorber, spoke type naman yung rims niya dito. Tapos naka drum brake din sa likod. Then yung sukat naman ng gulong dito 2.50. Yung unahan natin 2.25, mas maliit lang ng konti. And tube type nga pala yung gulong na ginamit dito. And dito naman, goma yung ginamit sa footrest, ano? Pero parang manipis siya.
Then bakal naman yung pinaka brake pedal natin. Tapos meron siyang kickstart dito, no. Siyempre pag nagloko yung battery o yung electric push start, mapapandar pa rin natin. And sa pillion footrest naman, goma rin yung ginamit dito. And sa muffler naman mga tol, yung pinaka heat guard nya stainless o chrome yung finish. Dito naman mga tol sa shifter, so ayun yung itsura nya, no? Malaki yung pinakatapakan dito. Goma yung ginamit dito, goma rin dito sa pillion. Then meron siyang chain guard dito. Ayan. Sa meter panel naman, naka-analog tayo dito. Meron siyang speedometer, yung odometer nya, yung light indicator ng turn signals, yan magkabila. Tapos neutral, merong high beam, meron siyang fuel gauge, meron siya ditong gear indicator na 1, 2, 3, 4. Yan lang yung itsura ng meter panel natin. Very stylish na din, ano? May mga kulay din yung drawing. Tapos sa button naman dito sa kanan, meron siyang on and off ng headlight. Yan, tapos yung high beam nya sasagad lang natin. Tapos electric push start, meron tayo ditong high beam, busina, then yung turn signals. And naka-carb type siya, no? Meron siyang choke dito. Tapos dito mga tol, sa ilalim meron tayong maliit na packet dito, no? So alanganin yung cellphone dito, siguro may matitirang ganyang kataas. Maganda rito, meron siyang USB charging port dito, no? So magagamit natin yan lalo na kung maglo-long ride. Dito naman mga tol sa susian nya, very common lang, ano, yung ignition switch lang natin dito. Yan, wala naman siyang ibang function. So yung iba dyan yung bukasan ng upuan, pero ito dito yung bukasan nya ng upuan. Ayan, dito sa may rear fender natin. Magating naman dito sa upuan mga tol, malambot yung cushion na ginamit dito, no? Tapos may grip din yung upuan para hindi dumulas. Sa grab bar nya, meron siyang parang nakabalot na matigas na goma, no? Siyempre meron din grip para makapit. And sa ilalim naman ng upuan nya mga tol, so maliit lang yung compartment nya dito, no? So siguro kasya lang dito yung papel ng motor, basic tools. Ayan, dito yan iipit, oh. Tapos meron tayong gas tank dito. So ayan, makikita natin dito yung fuel tank nya, then itong maliit na compartment. So kasya lang dito basic tools, yung papel ng motor. Siguro kasya rin dito yung wallet natin. So yun lang yung makikita natin sa ilalim ng upuan. So available to mga tol dito sa Mitsukoshi, dito sa Cabanatuan City. So sa mga taga Cabanatuan City dyan, kung naghahanap kayo ng murang pang service niya sa trabaho, sa eskwelahan, so pwede sa inyo tong Peak 110. So bagong-bago lang tong underbone ng Mitsukoshi o ng Euro. So available color matte green at itong candy red. So kaya hindi talaga yung finish niya, matte yung finish niya pero makintab. So ito siguro yung mas gusto kong kulay sa dalawa. Mas maganda yung datingan niya. Okay mga tol, hanggang dito na lang kung umabot kayo sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.